Paikot-ikot muna sa himpapawid ang F-16 fighter jet na ito. Pero bigla itong bumulusok hanggang bumagsak sa lupa. Sumabog ang fighter jet at sumadsad sa runway. Ang eroplanong ito ng Air Force ng Poland. Nagsasanay para sa air show sa lugar bago nag-crash. Patay ang piloto nito at wala naman nasaktan sa mga nanonood sa paligid. Grounded muna ang mga F-16 ng Polish Air Force habang iniimbestigahan ang disgrasya. Kinansela na rin ang air show. Nasawi ang isang bata na mahulog sa kanal sa Taytay, Rizal. Nakunan po ng CCTV ang pagkahulog ng bata sa kanal noong Miyerkules at pahirapan ng paghahanap ng mga otoridad dahil sa malakas na ulan. Hanggang natagpuan na siyang wala ng buhay. Positibong kinilala ng pamilya ang bata at makikita rin ang mga sugat niya dulot ng pagkahulog. Hindi pa rin nagbibigay ng payag ang pamilya at nagpaalala ang mga otoridad na kung hindi kinakailangan ay iwasan ng lumusong sa baha. Naabala maraming motorista sa Arizona sa USA sa biglang pagdilim ng kalsada. Namuo kasi ang isang uri ng dust storm na tinatawag na haboob. Ano ba ang dapat gawin kung maipit sa kaparehong sitwasyon? Kuya Kim, ano na? And can't see anything. We're in the middle. Ang driver sa video ito, nahirapang magmaneho sa Pinal County sa Arizona, USA. Halos wala na kasi siyang matanaw sa kalsada dahil sa bumalot nitong makakapal na alikabok na kung tawagin, haboob. Ang haboob, isang uri ng dust storm na karaniwang nararanasan tuwing monsoon season sa Southwest United States. Kadalasan nabubuo ito sa mga disyerto o tuyong lugar. Ayon sa US National Weather Service, ang haboob ay nagbubula sa malalakas na downdrafts ng mga thunderstorm o yung malamig na hangin na bumabagsak mula sa ulap pababa sa lupa. Pagbagsak ng downdraft sa tuyong lupa, natatakay nito pataas ang alikabok sa ere. Ang alikabok ay naiipon at nagsasama-sama at bumubuo ng isang makapal na pader ng alikabok. Ang mga haboob kadalasan ay tumatagal ng 10 minutes hanggang 1 oras, depende sa lakas ng hangin. Kapag maipit sa katulad na sitwasyon, huminto agad sa tabi ng kalsada, isara ang mga bintana at magtakip ng bibig at ilong. Mainam din gumamit ng mask o basang panyo. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pinasinayaan ang isang military facility sa Batanes sa bungad ng Taiwan na pinangangambahang pagmulan ng gyera sakaling angkinin na ito ng China. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang Forward Operating Base o FOB ng Pilipinas sa Mahataw, Batanes. Sa dulong hilaga ito ng Pilipinas na napakalapit lang sa Taiwan. Ang military facility na ito pwedeng maging temporary o semi-permanent installation para suportahan ang tactical military operations ng AFP. At sakaling mangyari ang pinangangambahang banta ng paglusob ng China sa Taiwan na itinuturing nilang probinsya, malaking tulong ang pasilidad para matiyak na masusundo ng ligtas ang mga Pilipino roon. And binanggit ng ating presidente na whatever happens in Taiwan, we will feel the impact of that. Bakit? We have almost 200,000 Filipinos doon. Nataon sa pagpapasinaya ng pasilidad ang pag-alma ng Chinese Foreign Ministry nang anilay pagbisita sa Pilipinas ng Foreign Minister ng Taiwan na tila pagbibigay sa kanila ng platapormang maisulong ang Taiwanese independence. Pero giit ng ating DFA, tumatalima ang Pilipinas sa One China policy at wala raw opisyal mula sa Taiwan na miyembro ng isang delegasyon ang kikilalanin ng Pilipinas. Habang nakaantabay ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, tiniyak naman ng Malacanang na aktibong tinutugis ng National Security Council ang mga di-umano'y Chinese sleeper agents na sangkot umano sa mga paniniktik sa ating gobyerno at nagdadala ng matinding banta sa seguridad ng Pilipinas. We can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when credible intelligence is verified. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.